Okay. Ayan. Bigyan natin ito kasi namasyal na naman yung presidente ninyo. Gago inyo, mga Namasyal. Ito yung ating tinutukoy ni Auntie Claire na yung isa na mamasyal ay nagbabakasyon. Yung isa naman ay nagtatrabaho. Ayun. Ito yun eh. Babakasyon. Tignan ninyo Kasi to eh. Sa totoo lang, pwede namang hindi pumunta ang presidente ng Pilipinas. They can choose not to or they can opt not to go. Kasi ito invitation lang naman ng sustainability. Kasi sustainability week ito ng UAE. So nag-invite sila ng mga world leaders, saka yung mga innovators, mga ganun. In-invite nila. Nasa sa'yo nang pupunta ko, hindi. So ito po, inagurian nilang hindi state visit. Working visit. Working visit. Gastusan na naman natin. Including ito. Yun. Yung mga pa-entertainment nila sa meeting with the Filipino community daw. Pero parang sa tingin ko, pili, no? Sila din yung mga elitista, yung mga neto, mga kumbaga hindi siya yung legit na talagang supporter. Alam niyo naman ang style ng administrasyong ito. Tingnan ninyo. May pa-entertainment pa sila. Oh, yeah. Everybody. Halos itinapos nila yung isang oras for entertainment. Yan, pag inano niya yan, entertainment ng buo niyan, hindi ko na patutugtugin, no? Pero ginawa nilang ginawang entertainment. Yan ang pinagkaiba. Ayan. Okay. Peace, good evening, and Alright, tingnan natin na. Ay, nako. Mga entertainment. Kababayan, nyo yan, pwede na po kayong pumunta sa lahat ng kahit na anong departamento, sa kabinete, lahat ng departamento sa pamahalaan. Siyempre, kilala nyo naman po ang ating Philippine Ambassador. Yikes! Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, Comprehensive Economic Agreement ang kahulugan ng SEPA. Bakit po? SEPA? Gusto mo sepain kita? Napapalunok. At kagaya ng sinasabi, kagaya ng dati, kayo ang nagdadala ng dangal sa Pilipinas. Kaya you are the source of pride. Siguraduhin na kayo ng United is in the Middle East. Magwa 1 million. Nag 1 million na yata ang Pilipino rito sa UAE. Sana yung papalunok siya dito eh. Natin. Ito. Mahaba kasi yan, pero ito na lang nakita natin. Ayan. Hindi pa nakakapag-hello, hirap lumunok ng lawan. Prime Minister, Agoy. Prime Minister. Ano yan? Ano Alam niyo po, nilulunok mo? lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister. Sabay lunok, Ano kasi yan very dry. Ano yan? Senyales ng yung gumaganong-ganon, bumabatak. Ayan. Kasi dry yan, kaya mapapalunok na lang yan. At Sana binigyan nyo naman ng hindi tubig. pa ako nakakapag-hello. Hindi ka hello, hirap lumunok ng laway. Sa akin. Alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan ay sinasabi nila, ang mga Pilipino sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin. Kaya mong protektahan pagkatapos abusuhin? Wala ka namang ginagawa. Ito pa. Nagkautal-utal. Naku po, Diyos ko po.
Tingnan natin. I also thank, of course, the United Parang yung alamano. United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. I also thank, of course, the United Arab Emirates. Sabay ubo na lang, iubo na lang. Kunwari, para hindi mahalata, iubo ko na lang. Pero utal-utal talaga yan. Tignan ninyo yung difference. No? Kasi pag siya, ganyan, may mga entertainment at kung ano-ano. Pero pagdating kay PRRD, nakita ninyo. Actually, very parang patago kasi wala tayong nakita talaga na yung full na meeting with the president of UAE, no, or yung prime minister. Wala siyang kagaya nito. Ito sa South Africa, talagang grabe yung reception sa kanya. Tingnan niyo ito, South Africa. Walang ganyan kay Marcos. Diba? Walang ganyan kay Marcos. Thank you, Excellency, Mr. President. Thank you. Yan ang pinagkaiba. Pero tingnan niyo niya kay PRD, panahon ni PRD, ganyan yung reception sa kanya. Ganyan. Tingnan nyo. Meron ba? Maganda, di ba? Maganda. Ay. So much respect. Highly respected. Diba? Yan ang pinagkaiba, may carpet pa. Ayan carpet. Ito po ang pinagkaiba, state visit po ito. Hindi po bakasyon. Pag state visit, ito po ay gastos nung bansang nag-imbita sa presidente. So wala po tayong gastos dito, gastos nila yan. At nakita nyo naman, pati yung flag natin nakalagay Ganyan ang pagsundo at pagsalubong kay PRRD. Walang ganyan si Marcos. Ayan niya. King Salman. Grabe may banda pa. Ganyan dapat. Malaki ang pinagkaiba, di ba? Kaya nga naman tayo mga Pilipino noong panahon ni PRD, taas noo talaga kasi yung mga world leaders, they really look up to him. Ganyan. On political consultations to be signed by His Excellency. Yan yung totoong free trade deal. Si Romualdez pa ata to. Babes Romualdez. Tama ba?
Ngayon, kahit sa pag-meet with the Filipino community, nakita nyo, kasama pa rin yung mga Arabo. Oh, yan, no? Pagdating kay Marcos Jr., piling-pili at bilang lang yung mga nandun at sila-sila lang. Pero dito nakita nyo yung highly escorted at secured. Kasama din yung, ayan, yung mga Arabo. Nandiyan sila. Grabe, di ba yung reception? Yan po ang pinagkaiba. Nakita ninyo, mga walang mga, hindi sila yung, oy, magsuot kayo ng red. O, wala. Yung mga tao dyan, ano yan, organic. To the point na mag-absent yung mga yan para lang makapunta dyan kay PRRD. Yan. Here because I love my country and I love the people of the Philippines. Tayong lahat kay Rodrigo. Ang dami, oh. Tapos may chant pang ganyan. Si Marcos wala siyang chant. Ay, meron pala. Marcos bangag. Marcos bangag. Ganyan. Nakita nyo, andyan din yung mga dignitaries ng nakita nyo. Meeting yan with the with the Filipino community. Pero nandyan yung mga dignitaries. Yung Philippine delegates at saka yung UAA delegates. Yan po ang pinagkaiba. Masarap pakiramdam. So anyway, ayan. Para lang may ipakita natin yung difference nung kasi sinasabi nila, hindi pumunta siya doon, nagtatrabaho siya doon, nag-work siya doon. Baka naman nag-twerk. Yan ang ginawa niya lang doon. Nag-twerk sila ni Lisa Marcos. Sabi niya, I can't. It's so big. Napanood niya yun? Ay, narinig niya yun. Yung ganong Anyways, ito, in the new bid to impeach the Vice President, mismong sila nagsasabi na mahina yung support ngayon. Siyempre, ewan ko kung paano na nila gagawin ngayon kasi kailangan ng katakot-takot at malaking pondo na naman kasi it was revealed by sino yung nag-reveal nito? Si Toby Chanko na kaysa sarili niya nalilito. I-reveal niya 2025 budget, kumuha sila doon pala sa kanilang mga allocables para bigyan, for later release pala yung FLR. Kumuha sila doon para ipamigay doon sa mga kongresista para bumoto ng impeachment kay VP Sara. So, tingnan natin ngayon, medyo humihina. Alam nyo yung isang nakikita natin kung bakit humihina? Isang taon na lang, filing of candidacy na for 2028. So, syempre, marami dyan yung takot, mga nangangamba na kapag hindi sila sumanib sa Duterte, malalagay na sila sa alanganin. Opo. Ganda hapon sa inyo. Happy New Year ulit. Kaya itong si Benny Abante, maabante na sa pampabaliktad. Tingnan natin. Happy New Year! Kong Ben! Kong Ben. Yun kasi close tayo. So, I don't know. Kung makabayan black yan, maaaring mga anim sila. Pero Anim lang pala sila. So, nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho yun? Kulang lang sa ganun. Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga
congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment So, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol na? Wala na. 2028 na. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi ko. We will cross the bridge when we will get there. Na meron ng maleta doon sa end of the bridge. Yun yung... But at this point in time, wala akong nakikita. Wala ka pang natatanggap kasi. Anyway, ayan. I mean, that's reality ngayon. Talagang mahina na. Kahit mag-re-refile sila ng impeachment ngayon. The reality there is, ano yan eh, political survival ang magiging, ang iisipin ng mga kongresista niya at mga senador din. Yan ang mangyayari dyan. Anyway, meron tayong nakitang isang mayor, no? Na, saan ba to? Mayor ng San Pablo City. Ito, mabuti pa nga ito, no? Kasi, meron kasing isang grade 3 student na parang brutally killed. Ewan ko kung anong ginawa, parang minolest siya pa or ginahasa pa, tapos pinatay, no? It's because nakita nila na it's because of the use of drugs. Alam mo, meron na siyang solution kagad. In-address niya kagad. Yung mismong presidente, nakikita na niya, nalantaran na yung droga, pero wala siyang yung firm solution to address ano ba yung dapat, kasi sabi niya kasi nung una, nung kapapanalo niya, tutuloy niya daw yung war on drugs, pero may mga changes, hindi kagaya daw yung dati. Hanggang sa nawala na yung war on drugs na yun, kasi binabatikos na yung war on drugs on the preface na kanilang gagawing reason yun para kasuhan or magipag-cooperate sila sa ICC. Yun ang ano nila dyan. Kaya nawala yung war on drugs eh. As in, nagsipagbalikan na, sabi ko nga, yung dati na tahimik yung mga lansangan, yung mga iskinita, ngayon talaga, iba na ngayon. Yung pulis, mismong pulis, di ba nakita niyo yun? Tinangay niyo yung babae, nilagyan niya ng drugs or sleeping pills, dinala sa hotel at ginahasa. Ganyan ang mga pangyayari. So itong mayor nito, talagang totally nag-declare siya ng war on drugs. The term is war on drugs. Isa na ganyan. Kumbaga, I mean, mayor pa lang ito. Hindi ko nga kilala kung anong mayor, hindi ko rin alam anong background nito. Pero the mere fact na in-address mo kagad yung nangyari, isang incident pa lang yun sa lugar mo, and you are declaring war on drugs. Maganda yun. Dinagdan po natin may 20 barangay. Ayan natin. Ang inyong pong lingkod ay nagdeklara ng war on drugs dito sa lungsod ng San Pablo, that we will no longer approach them with kid gloves pagkat hindi po pwede na ang ating mamamayan ay maging unsafe. Hindi po pwede kasi yun. Nakabatak yung mga yan. Alam nyo, pag nakabatak, demonyo na yung isip ng mga yan. So, hindi po pwede yung deal na parang mga bata sila or rehabilitate or talagang iba yung isip ng mga yan. So, either lalaban sila or susuko sila, magbabago sila, or meron silang kalalagyan. Pwedeng mamuhay ang ating mamamayan in fear na sila po ay mamolestya ng mga drug addicts. Atin pong titigilan na po ito, pipigilan natin. Itong dinagdan po natin may 20 barangay. Nung kami maupo na under the influence of drug 6 months ago, ito po dahan-dahan na po nating binabawasan ang incidence ng droga. At ang alam po naman namin, wala na pong talagang nagmamanufacture ngayon ng droga sa San Pablo. Pagkat kung meron man pong incidence ng droga, ito po ang pagkaalam namin
ay mga transient nagbabagsak dito at dyan po ang traffic na ng droga atin pong pipigilan na dito sa lungsod ng San Pablo. Actually, hindi po ngayon lang namin po ginagawa ito. Hindi pa po nakaupo ang inyong lingkod. Ay tayo po ay may mando na sa mga operative ng PIDEA na ito po ay aksyon na agad at huwag nang lumawig. Kung kaya nga po, marami nang nakukulong, marami na pong nakukuhang nasasalabat na droga dito. Milyon-milyon na po ang accomplishment ng ating police department at ng PIDEA ng San Pablo para po talagang masugpo ang insidente ng droga dito sa San Pablo na ito po ay naglilikha ng maraming karumal-dumal na krimen dito lang po, hindi lang po dito sa lungsod ng San Pablo, kundi buong Bakit? Laguna at buong bansang Pilipinas ay andito po ang problemang yan na kailangan pong pagtulong-tulungan Bakit sa San Pablo lang? nating mga kababayan. Ano po ibig sabihin pag war on drugs? Meron pang, ano po ang gagawin natin ngayon? In-intensify po natin ang lahat ng support sa ating pong PIDEA dito. Ang ating pong bahay, yung rehabilitation center ay andyan po. At Either magbago ka, may nagmaman po niyan para sa gayon. Yung pong mga user, we try to put them into, bring them back into the mainstream of society by rehabilitating them. At yung pong wala na talaga lunas, ay isalpak natin sa kulungan. So, ibig ayan, sabihin, isalpak. din po, makikita po ng mga taga San Pablo na sa susunod mga araw ay sunod-sunod ng operasyon laban sa illegal na droga. Committed na po ang ating police department. Bakit sinabi ko sa kanya, I'm very serious with this program. And ako po nililiwanag ko na kung sila ay not in, hindi po sila makikipagtulungan, ay ako po mapipilitang humanap ng ibang pamamaraan by way of replacing even our police people if they are not in line with our program of diminishing or totally eradicating drugs in our city. Kuya Dennis, Kasado na ang Ganyan dapat ang gawin natin. Ano naman nirereklamo nitong si Dilima? Ano sabi? Si Pangulong Ferdinand hinihikayat ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direkta nang makipagnegosasyon sa Portugal para sa agarang pagpapauwi kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Representative De Lima, masyado pang magtatagal kung aantayin magkaroon ng extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi pa niya na kung mabilis na maaksyonan, may papakita nito sa taong bayan na talagang seryoso ang pamahalaan sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng katiwalian. The deportation by Portugal Tama na. Ganun magsalita. Ganun din ang sabi dito. To bring back Zaldico, and that's through presidential intervention. How would that work, attorney, no? And mas mabilis ba yun na paraan compared to, let's say, applying, requesting for an Treaty. Baka hindi pa na-approve yung extradition treaty, tapos na yung termino ng presidente natin, di ba? So that's the longest route. But in many cases, if it's important enough, and I think many would agree with us when we say this is a very important case. So presidential intervention, head of state dialogue or request or communication goes a long way. If you remember, dun sa natin kay former Congressman Teves, kinausap talaga yung leader nung pinagtataguan niya. And we could do that with Portugal. We have enough cultural and Alam niyo kung bakit walang nangyayari? Sabi niyo nga, pwedeng gawin, pwedeng tumulong, presidential intervention, pwede yun. Pwede yun. Yung nangyayari nga kay former Congressman Arnie Teves, di ba? Walang extradition treaty dyan sa Timor-Leste, pero nagawa nilang pauwiin si Kong Arnie through the president-to-president intervention. Ngayon, ang tanong, bakit natatagalan? Nasa Portugal daw si Zaldico, bakit hindi mapauwi
through presidential intervention. So, dyan na pumapasok yung isip natin na, teka, oo nga, no? Pinoprotektahan ba? Kunwa-kunwa lang ba yung pinasabog ni Zaldico? Kasi pagkatapos ng mga vlog series niya na yun, nasan na? Wala, sabi niya meron pang mga kasunod, may mga susunod pa. Pero ano nangyari nung petsa na? Natapos na yung Pasko, natapos na yung New Year, magba-Valentine's Day na, hanggang ngayon wala pa. Hindi pa nila mapauwi. So, there comes the question, ano kaya? Meron kaya ang may ayaw mapauwi itong si Zaldico? Yun ang tanong dyan. Kasi once na umuwi yan, alam nyo na ang mangyayari. Pati presidente, malalagay sa alanganin. Kaya nga medyo talagang kaduda-duda itong mga pangyayari or nangyayari. Yung mga, kumbaga, parang mag-uumpisa siya ng mga pahayag or investigation. Pero yung ending, wala naman nangyayari. Sasabihin niya, mahiya naman kayo. Sasabihin niya, hindi magiging merry ang Pasko nila kasi magpapasko sila sa kulungan. Pero question, ano nangyari? Wala. So, panay palabas lahat ng mga nangyayari ngayon. In fact, I am referring also to Ping Lacson, kasi lumalabas siya ngayon. At first glance, makikita ninyo na, uy, okay to si Lacson na. Banggit niya si Romualdez. Pwede. Oo, pero kung titignan ninyo, laliman pa ninyo at pakinggan ninyo ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga sagot sa mga katanungan ng media sa kanya, makikita ninyo na itong si Lacson pinadala ng Malacanang para i-save to the rescue sa presidente na ito para isalba siya. At yun ang pag-aaralan natin sa press con nitong si Senator Ping Lacson. Ayan. Sige. Let's go. Umpisahan natin. Eto na. Isa-isayin natin ha. Sabi niya, hindi ako bakla. Klak. Hindi ako syokla. Lang. Sabi niya kasi, sabi na ni Senator Amy, sabunutan daw sila. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos. Patola ka rin eh. Dahil patola ka, bakla ka nga. Sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. Isip mo yun. Alam mo naman na babae yun eh. Alam mo na maghahamon siya ng suntukan. Babae yun. Siyempre sabunutan. May buhok ka naman eh. Pwede yun. Ikaw lang nag-isip, nag-insinuate siya na mahaba yung piluka mo o bakla ka kasi bakit sabunutan. Pikon ka lang kasi. The moment na napikon ka sa isang babae at pinatulan mo, anong tawag sa iyo? Comment nyo dyan sa baba. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Hindi ba? Tungkol ko na rin na walang peke sa mukha ko. Bakla ka nga. Saka ano yan eh? Ano yung tawag dun? Yung sagot mo is may tawag dun eh. Yung binibira mo yung karakter ng tao. Kalimutan ko pero it just shows na ikaw ay bakla kasi pinatulan mo si Senator Amy sa pamamagitan pa ng
pag ano, yung ano sa kanyang, yung appearance ba? Yung parang ano na, kinokondina ay, ano yan, pinupuna mo yung kanyang, yung, syempre, alam naman natin, di ba, mga nagpagawa yan o ano. Anong pakialam mo? May pera siya papagawa. Gusto niya magpagawa. Oo. Hindi mo ba alam na baka meron din dyan na mga kasama mong mga senador or sa circle of friends mo na baka nagpagawa din ng kanilang mukha? Hindi mo ba alam na masasaktan yung mga yon? O dahil napikon ka kay Senator Amy, tinira mo yung kanyang character or kanyang appearance without even thinking na masasaktan mo din yung mga tao sa paligid mo. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Oo. Grabe ka naman. Hindi mo ba rin alam na may mga senador ka din makasama dyan na mga kaibigan mo na pustiso din? Ano? Alam mo, natural at normal lang magkapustiso kasi syempre habang tumatanda tayo, nasisira ipin natin. Alam mo naman kung napaka-perfecto to. My teeth are all... Pati ba naman ipin? Kasama ba yung kung talaga ka, sagutin mo yung sinasabi or obserbasyon or pahayag nung isang senador na yon, ni Amy Marcos. Yung issue-based tayo. Hindi yung character assassination or character-based. Kasi pag may mga ganyan, hindi naman kasama yung pustiso. Hindi naman kasama yung nagpagawa ng mukha o ano. Doon tayo sa issue lang. all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Oo, walang peke sa bahagi ng mukha. Pero peke yung ugali mo. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy, Ikaw nagsabi nun. bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice, and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also... Di ba? I-open daw nila yung issue about dun sa Cabral files. Pero nakita na natin, they have been, tawag nito, they have been asking Leviste or challenging Leviste na ilabas niya ang kanyang ebidensya. May hawak siyang ebidensya. At kung totoo, matagal na sana, kinuha nila yan sa DPWH. Pero merong hawak si Leviste na inilabas niya. Kung totoo, if for transparency ang Senado under your supervision or leadership, totoo yung hindi, yung hawak ni Leviste, then give it a chance na kunin ninyo. Alright? Kunin ninyo at tignan ninyo, i-verify ninyo. Kasi sabi mo nga, may kakayahan nga kayo na i-verify kung legit yung notaryo ni Gutesa, di ba? So, kung talaga kayo, i-welcome ninyo yung kay Leviste. Kasi kung totoo ang DPWH, ilang hearing na ba ang ginawa ninyo bago kayo nag-break, di ba? Bakit hindi ninyo kinuha sa DPWH? Saan nyo kukunin kung tutuusin? Yun ang tanong. Sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways.
In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Project and Contract Management Application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, Okay. So, nabanggit si Bunuan. Nag-umpisa na sila, inuumpisa na nila ilalaglag yung mga yan isa-isa. And they started with Bunuan. Kasi, sabi, niloko daw ni Bunuan si Marcos Jr., yung si Presidente Marcos. Ibig sabihin, nagsinungaling siya, nag-report siya ng maling, yung maling coordinates ng mga ghost projects na naisumbong doon sa sumbong mo sa Pangulo. Ikaw, Presidente ka? Naloko ka? Paano nangyari yon? Meron kang 4 billion na intelligence funds at confidential funds combined, naloko ka ng cabinet secretary mo? Medyo imposible yun. Paano nangyari yun? Kung halimbawa nagbigay man siya ng mga maling coordinates, hindi mo ba pina-verify yun? Di ba? 4 billion ang pera na hawak mo just to ensure the veracity yung mga ibinibigay sa'yo, yung mga ibinubulong sa'yo, yung mga inire-report sa'yo, gamitan mo yan ng intelligence funds at confidential funds. Malalaman mo kung totoo yung mga ibinubulong, inire-report sa'yo, o ibinibigay sa'yo mga impormasyon, kung totoo yan o hindi. So do not give us the reason na, niloko siya ng Pangulo. Ano isisalba na naman ninyo ang presidente dito? Na parang, wala siyang kinalaman kasi niloko lang siya. You are holding the highest position in the land. Tapos niloko ka lang? Lacson, hello. we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Okay na sana yun eh. We may invite the former owner. I was expecting we may invite the former speaker. Pero sa unang dinig, no, parang bombshell na, implicated na si Romualdez dito using the Discaya to purchase property. Galing, di ba? Bombshell na bombshell to. Pasabog to. Yeah. Kumbaga, sa unang dinig, kakabilib tong si Lacson na to Pero as we go on, marirealize mo, mahalata mo, na ito ay kunwa-kunwa lang. Sige, mapupunta tayo doon kung bakit ko sinabi.
This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Ngayon pinasok niya si Jaime Marcos. Ngayon pinasok si Jaime Marcos. Kumbaga, ano to eh. If we backtrack, balik tayo paatras tayo. Sabi ni Marcos, hindi magiging Merry Christmas kasi makukulong yan lahat sila. Even to the point, na pati si Toby Chanco nagsabi siya, pag hindi na yan si Martin Romualdez, maghiwa-hiwalay na tayo. O hindi nga na hindi mo naman nakipaghiwalay. But, yung point doon is, may sinabi siya na makukulong sila bago magpasko. Hindi nangyari. Di ba? Hindi nangyari. Hindi na-implicate si Martin Romualdez. Hindi nangyari yon. So, anong gagawin nila? Kasi syempre yung taong bayan, hindi lang si Jaime Marcos ang sumisigaw ng ganyan. Kahit si Vice Ganda, di ba sabi niya? Anong petsa na hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Bakit tropa ba si Vice Ganda at Jaime Marcos? Hindi, di ba? Ibig sabihin, buong sambayanan, sumisigaw. Nasaan yung bago magpasko? Na hindi magiging Merry Pasko nila kasi nasa kulungan sila. Wala yun eh. So, dahil bagong taon na, January na, 2026 na, kailangan nilang mag-devise ng something to save yung tumbong nitong si Marcos Jr. So, paano? Through Lacson. Kasi, kahit pa paano, meron pa rin natitirang credibility itong si Lacson. So, by using Lacson, who still has this credibility, maybe a little bit, sa mga ototo, mga tanga, they use Lacson. Kunwa, na, eto, si Bunuan nagsinungaling. Eto si speaker, former speaker, implicated, na ginamit ang diskaya. Uy, wow, bombshell to. Eto na nga yung sinasabi ni Marcos. Hindi kasi kayo makapag-antay eh. Ikaw, Jaime ka, hindi peke yung ko, huwag mo akong igaya sa'yo na peke, walang peke sa mukha ko, yung parang gano'n, di ba? Naalala ko, ad hominem pala. Ina-ad hominem niya itong si Jaime Marcos. Kasi, alam na nila na bistado na sila. Alam na nila na they're going down. Pabagsak na sila. So, anong gagawin? Kailangan ipadala si Lacson. Ipadala si Lacson. Nakita ninyo, in-implicate niya si Romualdez. Pero, instead na invite si Martin Romualdez, invite yung former owner nung property na binili ni Martin Romualdez gamit yung pangalang Diskaya. Kita nyo? Kita nyo yung pang-uuto ng mga to? Neither does it, noise does not convict. Neither does it indict. Ulitin mo. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Yes, that's true. Noise does not convict. Tama po, I agree. But noise can help us, you, investigators, people, to come up to conviction. Kasi kung hindi ka mag-iingay, paano ka makapag-come up, paano ka mag-arrive sa conviction? So, ibig mo sabihin, tatahimik ka? Pag tahimik yung mga tao, paano ka makapag-convict? Okay? Kaya nga to the rescue kay. Because of the noise of the people. Yung ingay ng taong bayan. Kaya nga pag may nagrarally, anong ginagawa nyo? Sinusuppress ninyo, pinipigilan ninyo. Kasi alam yung totoo, yung rally, yung sigaw ng taong bayan. Ewan mo sasabihin na noise does not convict? It does not convict literally, but it can help you to convict. Kita nyo, aligaga kayo, natataranta na kayo because of the noise that is true. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Kaya nga
Pag sinabi niya, si Martin Romualdez guilty. Kayo ang mag-prove na hindi siya guilty. Kaya tayo minus kasi we want to know kung totoo ba na siya ay guilty. You, holding the positions, you, the investigators, mga police, DOJ, senador, congressman, judges, kayo may kakayahan patunayan kung totoo hindi. Yun naman ang point ng noise Only evidence does. Yun na nga Andyan na nga yung evidence. Hindi naman kayo nang i-indict. Hindi naman kayo nang ko-convict. So, yun ang dahilan kung bakit may nanganak na ingay. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Kaya ka lang lumabas ngayon, Lacson, kasi may nag-ingay. Kung walang nag-ingay, alam ko, walang patutunguhan na ito. Nakita ninyo, example na lang natin yung nangyari kay Mel Robles. Yung PCSO, yung lotto winners, na may ebidensya na tayo na parang dinadaya nila yung mga winners. Nagsagawa ng Senate hearing chaired by Raffy Tulfo. Noong una, galit na galit. Galit na galit kay Mel Robles. Sinisigawan. Kasi may mga evidence May ebidensya. Pangalawang hearing, naging mabait si Raffy Tulfo. Hindi na sinisigawan si Mel Robles. And from that time on, nawala na yung hearing na yun about doon. Wala na yung investigation. Walang na-indict, walang na-convict. Kita mo? Merong evidence, pero walang nangyari. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ingay. May ebidensya yung sinasabi mo na evidence ang importante. Oo nga, may evidence na nga, wala naman nangyari. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. Nakita ninyo? Another creation of an angle. Gumagawa ulit sila ng bagong anggulo. Uy, Torre, may kinalaman. Ang susunod nila dyan, maybe, iimbitahan si Torre. Pero nakita ninyo man, nung nagpahiring si Senator Amy Marcos, andun sila lahat. Si Torre, yung magkapatid na Remulla, Marcos Lacandilaw, nandun sila lahat. Nandun pa, I think, nandun si, basta nandun sila lahat. Ano nangyari? Di ba nalusutan nila? So, ang point din dito is, may sinabi itong si Ping Lacson. Uy, bago to Implicated si si Yusek Bernardo at saka itong si Torre. Nag-kiss sila. Implicated. Ipapatawag si Torre. Pero pagdating ni Torre, anong gagawin niya? Deny. Aalamin. Anong petsa na? Ngayon lang lumalabas yan? Nakita ninyo yung timing na biglang lumabas si Ping Lacson, tapos may mga bombshells siya. May mga pasabog siya. Kay Henry Alcantara, kay Bernardo, kay Martin Romualdez. Yun. Implicated na yan, malahat. Yung Diskaya, ganun. Pero, later on, ano mangyayari? Alam nyo anong mangyayari? Wala.
Maalala ninyo nung unang sinabi nitong mokong na to. Meron daw 67 na contractors. At sabi niya ay pangangalanan niya soon. And then later on, sasabihin niya na, hindi, yun lang ang sinabi sa akin. Yun lang ang ibinulong sa akin. Pero hindi talaga binigay sa akin kung sino-sino yung mga pangalan na yun. Diba? Yung mokong na to, nagpasabog siya. Bombshell. Isipin mo, tinakal din natin yun. Uy, 67 contractors na implicated na mga contractors pero congressman sila. Pangangalanan daw niya. Walang nangyaring napangalanan. At ang later na recantation niya ay wala naman talagang direct knowledge. Kumbaga narinig lang, binulong lang sa kanya. So ngayon, meron ka na namang bombshell ngayon. Torre, Martin Romualdez, and Yusek Bernardo. Baka mamaya, wala na naman patutunguhan yan, ha? Kunwa-kunwa, ha? We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your question. Okay, dito tayo sa Q&A. Uy. Kulang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ng statement o reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Di ba nga binawalan niya si Gutesa? Oo. Kanyari, after nung kay Gutesa, anong ginawa ninyo? Kinwestiyon ninyo yung notaryo ni Gutesa. So, anong nangyari? After nung kay Gutesa, pinalitan. Oo. Nawala si Gutesa. Kaya nga, yung mga sinasabi mo, sino kayo para pagbawalan? Ang tatahimik na ninyo Kayo, tahimik kayo. Bago nag-ingay, like for example, si Sen Aimee, bago siya nag-ingay, di ba tahimik na kayo? Hindi kayo yung dati na maingay na sinasabi niya, hindi, may Merry ang Pasko, ganito ganyan, o ganito ganyan. Pero, wala. Wala kayong ingay. It turned out, nung nag-ingay si Senator Aimee, saka ka sumagot. Ibig sabihin kasi nadali ka, nasaktan ka. Blue Ribbon Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. I think you better ask. Yung babaliktad kasi na yan, gusto nilang i-prevent. Kaya gumagawa siya ng mga bagong anggulo para ma-divert o maiba yung usapin. Sa recantation, malinaw naman na binabawi talaga nitong si Henry Alcantara yung kanyang naunang salaysay. Pero, kumbaga ang ginawa nila, piniprevent nila yan. Ask herself or her regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot Hindi naman niya kinonfront yung issue. Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her. And kapag may With her? iliwanag na, kasi narinig ko rin na parang Narinig? willing siya mag-testify. Chismis na chismis ang dating Kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari. Narinig ko rin
na parang, ano yun? Akala ko ba evidence-based tayo? Narinig. O, chismis yun, narinig. Tapos parang, Yung may-ari, yung dating may-ari. dating may-ari. Talagang, at least, pwede nating paghanapan o Saka, kung totoo, kung totoo talaga itong investigation mo, hindi mo dapat binabanggit yan. Kasi kung totoo man yan, yung sinasabi mong yan, ibig sabihin, binibigyan mo ng advantage si Martin Romualdez. Possibility is that tatakutin niya yung former na may-ari ng property na binili ni Martin Romualdez para hindi magsalita. Inuuna mo yung press con. Inuuna mo yung buka ng bibig mo. Tapos, papayuhan mo si Congressman Leviste na wag niyang araw-arawin, na wag siyang buka ng buka or salita ng salita. Ikaw tong inuunang press con. simula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend. Narinig nyo? Kung sasang-ayon daw siya na mag-attend. Iba ka. Kasi, kung babase ka pala at depende ka doon sa former na may-ari ng bahay, kung a-attend siya o hindi. Ibang klase. Siya pala yung nasusunod, hindi kayo. Di ba sabi mo, mag-i-issue kayo ng subpoena doon sa mga nang isnab sa inyo in the past hearings. At kung hindi sila mag-attend, i-issuean nila ng warrant of arrest. So ito, issuean nyo ng warrant of arrest. Issuean ninyo agad ng invitation or subpoena ninyo agad itong former na may-ari. Whether mag-attend o hindi. Para yung susunod, arrest, warrant of arrest na. Di ba? Ano sabi mo? Sige nga. Sige. Papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami! Grabe, no? Lokohan na to eh. Sino yung source of information? Marami. So, paano yan pag sinabi ni Kong Leviste na ang source ko ng mga Cabral files ay marami. At hindi kay Cabral mismo, hindi sa opisina ni Cabral. Marami? Paano pag chismosa yung marami na yan? Marami nagsasabi niyan. So ito na po Maraming nagsasabi. yung pwedeng maging direct link at baka Yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Not necessary. Ano ba talaga? Sabi niya, implicated, Martin Romualdez, bumili ng property, ginamit ang pangalang Diskaya. Or through the Diskaya. Tapos ang tanong, si Martin Romualdez, sabi niya, not necessary Martin Romualdez, just to shed light. Ooh! Against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos. We're not asking about that. At tinatanong kung against former speaker. Pero ang sagot niya, not really against former speaker, but this just to shed light. Na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para pagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sigat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez.
Ano? Ang tanong mo, ulitin mo? Nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary Parliamentary courtesy. Oh, ganun ang irarason nila. Parliamentary courtesy, kaya hindi natin i-invite. Alam mo, kahit na parliamentary courtesy, but in the end of the investigation, pwede ninyong i-invite. Kahit as invitation lang. Kahit as a resource person lang. Ganun lang naman ang purpose nun. Kasi kung matatandaan natin, kung talagang interparliamentary courtesy ang ina-apply natin dito, bakit narekomenda na nakasuhan na itong si Joel Villanueva? Kung talaga, di ba? Bakit hindi ganun ang ginawa dito kay Martin Romualdez? Nakita na implicated na nga sabi mo nga implicated na nga with the Diskaya. So, dapat dito, ano na talaga? For ICI referral na to the Ombudsman o DOJ, ganun yung dapat. Pero yung, hearing pa lang, tapos sasabihin niya, hindi may interparliamentary courtesy. Joel Villanueva, nakasuhan na. Akala ko ba may interparliamentary courtesy? Hindi. Ano nangyari? Tatawa tuloy ako. Hindi daw invited. Paano ka magkaka-shed light kung totoo? Kung totoo na for transparency at totoong investigation to. O di, invite mo yung former may-ari ng bahay at invite mo si former Speaker Martin Romualdez para magkaalaman. Kahit na as a resource lang. Sina umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din. Ang naalala ko din ito nung hindi pa nila nilalaglag si Zaldico. Tinanong din to kung iimbitahan ba niya si Zaldico. Sabi hindi kasi interparliamentary courtesy. O ngayong nilaglag nila, you wanted, may warrant of arrest. Habang kasama pa nila, sasabihin nila hindi interparliamentary. Pero pag hindi na, ang bilis nilang mag-indict, ang bilis nilang mag-convict. Din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John... So, doon pa lang, marirealize mo na itong paglabas ni Senator Lacson ngayon. Ano to for yung to save or to rescue yung kahihiyan or yung pagsadsad, even the ratings ni Marcos Jr. Rescuer niya kumbaga niya to aso niya na kailangang mang-rescue kay Marcos Jr. Kasi nga hindi niya natupad yung kanyang sinabi na maraming makukulong bago magpasko. So, para maging makatotohanan yung pagpapadala sa kanya, kailangan niyang banggitin yung si Torre, yung Diskaya Martin Romualdez. Ayun, kailangan niyang banggitin yung mga yan para mas makatotohanan. Yung kay Yusek Bernardo, yung Henry Alcantara, kailangan niyang banggitin yung mga yan para mas makatotohanan. Kasi halata, nung tinanong siya, invite ba si Martin Romualdez? Hindi. Malinaw, hindi. Bakit? Interparliamentary courtesy. Paano yung investigation yan? Paano maging effective ang investigation kung kunwa-kunwa lang? Kumbaga, kunwari, mahiya naman kayo. Palakpakan yung mga hindi nahihiya. Pero, wala din. Sinabi lang niya, hanggang dun lang, mahiya naman kayo. Maraming makukulong. Palakpak naman sila, yes, maraming makukulong. Ano nangyari? Nabudol. Ganun din ang gagawin. Mismo presidente nga gawa niya, ito pa kaya? Yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo.
paano kami maniniwala na niloko? Presidente yan eh. Paano? Presidente niloko? May 4 billion na intelligence funds, confidential funds? Wala talaga to. Itong ginagawa nila kay Kong Leviste na dahil nagsasalita ngayon wala kinancel yung project ng Solar Philippines niya sa gobyerno. Nasa linya natin, Secretary Sharon Garin na Department of Energy. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning, Wen. Tsaka good morning, Joel. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, ma'am. Ma'am, anong basis nung pagpapamulta ng 24 billion dito po sa Solar Philippines Power Project Holdings, ma'am? What's the basis of the penalty at tsaka yung halaga kung bakit nag-arrive po tayo sa 24 billion? First of all, kasi may penalty yan dahil hindi nag-deliver, no? May kontrata, actually there are 42 contracts of, we're talking about Solar Philippines, kasi Grabe, no? Ngayon mo lang na-realize, nalaman na hindi nag-deliver. Kailan, matagal nang nag-umpisa, tapos ngayon mo lang nalaman na hindi nag-deliver. Tapos ang sinasabi pa kasi dito ni Garin, kapabilitan ni Janet Garin to eh. Yung sinasabi, meron daw 24 billion na hindi pa binabayaran ang Solar Philippines ni Leviste sa gobyerno or sa Department of Energy. At lagi daw nag-aabiso ang DOE at hindi daw sumasagot si Leviste. Ha? Grabe. Kung ako yung business, kung ako yung may-ari, kung i-ignore ko yun, may tendency na ipapasara yun or ika-cancel yung prangkisa ko or yung project na yun. Hindi naman siguro si Leviste para i-ignore yung sinasabi na na-ignore daw yung mga pasabi ng DOE na bayaran or ayusin yung serbisyo. Nakita ninyo yung timing na nung nagsasalita na itong si Kong Leviste about doon sa Cabral Files, so nag-iingay. Saka biglang sinabi na, hindi nag-deliver ang Solar Philippines. Meron pa silang arrears na hindi binayaran. Ganyan ang mangyayari sa inyo. In fact, kagaya nito si Kong Miao, kakasuhan din. Si House Deputy Speaker Iba ang administrasyon ito. Aligasyon ni suspended Congress Miao Kiko Barsaga. Ang huling banat kasi ng kongresista, nabili raw ng isang bilyonaryo ang partido ni Puno. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang eleksyon noong 2025. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Giniit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpido Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Noong Disyembre ng nakarang taon. Yun. Speaking of Romualdez, ayan si Romualdez denying yung
sa Diskaya. Asawang Diskaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Leyte 1st District Representative Martin Romualdez itinanggi ang alegasyong nauugnay sa kanya sa mag-asawang Diskaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Sonia Trica, kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing bumili ang dating House Speaker ng bahay at lupa sa isang high-end subdivision sa Makati at ginamit umano ang mag-asawang Vizcaya bilang front dito. Sa pahayag, sinabi ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez si Atty. Aid Fajardo na walang alam at involvement ang mambabata sa naturang transaksyon. Sinabi rin ni Fajardo na hindi nakipagkita si Romualdez sa mga Vizcaya kaya walang batayan ng paratang. Sa nalalapit din pagbabalik ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19, mahalagaan niyang balikan ang naunang salaysay ni Curly Vizcaya noong September 2025 na hindi siya nagkaroon ng anumang transaksyon kay Romualdez. Muli naman anyang binigyan diin ni Romualdez na iginagalang niya ang institutional process at tiwalang mangingibabaw ang patas at evidence-based na pagsisiyasat sa flood control scandal. Yan ang balitang kumpirmado. Kaya nga tama yung sinasabi natin. Na kunwa-kunwari lang talaga yung paglabas ni Ping Lacson. In fact, nakita ninyo yung pag-save ni Ping Lacson kay Marcos Jr. Ganun din naman ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, ibalik niyo yung 60 billion. At yung mga nagpetition na pakasuhan itong mga gumawa ng pagkuha ng 60 billion. Hindi raw sila pwedeng makasuhan. At hindi rin daw kasama si Marcos dito. Pakinggan niyo to. Reserve funds must be enacted through separate legislation. Ibinasura naman ng kataas-taasang hukuman ng apela ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability ng Finance Secretary para sa plunder at technical malversation. Ruling that such matters are improper for resolution in this case. The only issue properly before it is the validity of the issuances and whether they were issued with grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Pagdating sa posibleng pananagutan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon sa Korte Suprema, hindi kasamang Pangulo sa mga respondents petisyon. He was dropped as a respondent, if I'm not mistaken. The Supreme Court upheld his certification of urgency for the House bill. So they said that there was no grave abuse of discretion on his part. Sinave siya. Pinapasoli yung 60 billion pero hindi kasama si Marcos Jr. doon sa pinaggagawa niya ng mga ganyan. Kaya halata talaga. Na kunwari may mga investigation silang ginagawa. Kunwari may result ang Korte Suprema pero pag tinanong ninyo kasama ba yung presidente dito? Sagot nila hindi kasama. Doon pa lang, alam na natin. Ang tanong ng bayan, ano kayo? Team Ping o Team Lacson? May Basi. Basi Monique. Ay, Team Ping or Team Amy pala. Oh, yes. Oo nga. Wow. Masyado mo. Anyways, ayan. Ito, tingnan natin si Auntie Claire, no? Kasi, ayan, yung binida kasi nila yung Ilog Pasig, no? Kasi yung Pasig ngayon, pinangalanan nila ngayon ng PBBM. Pasig Bigyang Buhay Muli. Ganun ang ano nila ngayon. Nakatagdang igawad sa Pilipinas ang 2025 Asian Townscape Award ng United Nations matapos na kilalanin nito ang Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinilala ang Ilog Pasig sa isang International Environmental Award. Nanalo ang Pasig River sa kauna-unahang 2018 Asia River Prize 2018 po yan ng International River Foundation o IRF. Nakatagdang igawad sa Pilipinas ang 2025 Asian Town Credit grabber. Diyos ko po. Ito, about sa utang, no? Ito, utang. Well, ang naging problema dito, wala tayong fiscal discipline, tsaka the integrity of the budget process was undermined starting 2023. I'll give you an example. Let's start with fiscal discipline. Wala siyang fiscal discipline. Halimbawa, nung 2023,
Opo. Yung program budget, ito talaga yung GAA. 8 buwan yan na ginawa ng executive, ha? Dumaan yan sa agency, sa DBM, sa cabinet. Pagkatapos nun, dumaan pa sa plenary debate sa House, sa Senate. Dumaan pa sa period of amendments. Approve on third reading. Pagdating sa BICAM, binawasan noong 2023, binawasan ng 395 billion. Patago. Ng Congress. Ng both houses. Oo. Ng BICAM. Through the BICAM. A small group. Small committee. A small group committee. Cut the GAA by 397 billion and diverted it. Where? Yun ang diversion Diverted na to sinasabi where? ni Egay. Kong Egay. When you say cut, it's no longer in the budget? I'll just finish it. Noong 2024, dahil hindi masyadong nag-ingay nung 2023. Ako, di ko rin nalaman Oo nga eh. Kaya nga. Wala maski na media, tinitingnan ko, hindi nila So, parang tahimik lahat Tahimik. Hindi sumingaw. Hindi sumingaw. Kaya noong 2024, naging 560 billion. Dinagdagan. They diverted. Diversion to. Oo. Tapos noong 2025, mga 487 billion. So, halos 1.45 trillion. So, in principle ho kasi, what you submit in Congress, hindi mo pwedeng sobrahan. Oo. You can only, mekos-mekos. Ito, hindi mo ito binawasan. Nilipat mo lang sa iba. So, that's the diversion. So, when it was diverted, were you able to trace where it was for the 3 years? Were most of them diverted to flood control? Because that's the most prominent now. Well, dahil hindi natin nakuha yung kumpletong report, although that's a public document. We can only get snapshots of it. Halimbawa, for example, yung flood control project, lumaki yun eh. Sa ngayon, on the average, it makes up about 22% of the more than 1 trillion budget of DPWH. Yung 200 plus billion na yun, mas malaki pa pag pinagsama-sama mo yung agency budgets ng DA, DNR, tsaka DAR. Well, ang Galing, problema dito. Galing, no? Grabe, 1.45 trillion ang kanilang ibinulsa in the span of 3 years. Kasi niloloko nila. 23, hindi natin alam. 24, hindi pa masyadong alam. 25, nung sumabog ito. Sa sariling pasabog ni mahiya naman kayo, lumabog sa kanilang in your face. Nalaman natin na ganun palang ginagawa. Dinadivert nila. Ito, dinadivert sa ganito para maibulsan nila yun. Ilagay nila sa flood control or in the DPWH para ito may project na ganito, may project na ganito. Yung para ghost project. Ayan, pinagparty-partyhan nila. Ganyan ang nangyari. Kaya nga naman, walang kasing katulad si PRRD hanggang sa huli, 80% pa rin ang kanyang approval at trust rating. Which ayaw maniwala ni Karen Davila. What was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. Are you serious? Wow. Yeah. Duterte left office with 80% approval rating. So this is a Ayaw maniwala. Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, nobody had those numbers. We don't have the Cory and the FBR approval ratings because at the time we were not yet established. Yeah. So, but I think we can check that with the social weather stations, the longest standing survey organization. But if I'm not mistaken, the numbers of both former President Aquino, Cory, and former President, the late President FPR, were not as high. Ayaw maniwala.
Anyways, dyan na nagtatapos yung ating segment ngayon. At bago tayo magtapos, gusto kong batiin ang ating kaibigan dyan sa Giginto, Bulacan, si Kuya Jess Balagtas. Ayan. Musta po kayo dyan? Ingat po palagi dyan. At syempre binabati natin ang kaibigan natin dyan sa Japan. Si Mai Akiyama. Yan lamang ho. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyo lahat.